sa computer shop. Dati, nagre-renta ako sa Pilipinas, 30 minutes, 10 piso. Ganun, 30 minutes, 10 piso. So, ang pangarap ko talaga, gusto ko mag-open time pagdating sa computer. Ibig sabihin ng open time sa Pilipinas, yung walang oras-oras. Kumbaga, okay, maglalaro ako. Pag ayoko na maglaro, tatayo ako. Tapos, kung ilan yung oras na spend ko sa computer shop, yun babayaran ko. Kumbaga ganun, walang limit. So, iniisip ko talaga, pinaka gusto ko gawin. Gusto ko maglaro ng games. Ayun ang pinaka gusto kong gawin. Kaya doon ako napaisip dito sa YouTube. Hindi itong YouTube na to, itong pinapanood nyo. Ito kasi more on diary lang. Na-realize ko lang to gawin kasi nung napanood ko yung mga old videos ko, yung mga payat pa ako, nakita nyo yung previous video ko. Ang bihira, sabi ko, ang ganda pala pag na-record mo yung dati. Lalo na ang bilis ng panahon. So pagtanda ko, ay mapapanood ko ulit ito. Ito, kahit itong mga pinagsasabi ko na ito, mapapanood ko to. Yeah, but anyway guys, tingnan nyo. Dito pala, itong lugar na to, guys, dito nakatira si Napoleon. Napoleon ba? Tama, Napoleon. Kasi meron din yung parang castle. Yung katabi nito. Hindi ko alam kung anong Napoleon ano yun eh. Pero anyway, tingnan nyo to. Tingnan nyo yung bahay na to. Maganda yung bahay dito, guys. Kumbaga, kung magpapatayo, if ever man, yaman ako ng todo-todo, ganitong bahay papagawa ko. Ganyan, no? Kita nyo? Ganda nyo, no? Pero alam nyo ba, yung bahay na yan, ano lang siya, para siyang bahay ng guardian. Ganun, yung mga parang nagbabantay dito sa subdivision na to. So astig eh. At syempre, ang pinaka nagustuhan ko din sa YouTube, I've been doing this for almost a year now. Though mabagal yung progress mo, mahalaga may progress. And also, kahit pa paano nakaka-survive. And somehow, merong mga buwan na may mga extra tayo natatanggap. So, yung sa mga extra na natatanggap, kasi pinaka-target goal ko lang talaga every month, guys, 400 euro lang. Ganun kababa. Imagine nandito ako, euro, pero ang budget ko lang 400. Marami nagsasabi, masyado mataas ang cost living dito, pero niwala kasi hindi, tamang budget lang. Pero sa bagay, siguro dahil mag-isa ako, kaya mas mababa. Pag family siguro, mas mataas yung budget. Pero ngayon, ang yun lang, ang pinaka-target ko, 400 euro, imagine. Kami sa atin, 6 store, 7, 14, 21. Halos mga 20 to 30 lang. Dito ka na, tambay ka na ng euro. So yun, 400 yung tina-target ko. So pag may mga sobra, ang ginagawa ko, ni-invest ko siya sa business na hindi na ako involved. Kasi ayoko sanang, tawag dito, ayokong ang nangyayari kasi sa akin, yung pattern na nakikita ko sa akin, guys, parang medyo ang bilis ko magsawa. Like for example, nagnegosyo ako, gagawin ko lang siya like 2 to 3 months. After nun, iba na uli. Kumbaga, palipat-lipat ako. Marami akong na-try talaga. As in, magbenta ng kung ano sa online. Nagtatahi din ako, gumagawa ako ng wallet tulad nito. Pakita ko sa inyo. Ito. Ako gumagawa nito, guys. Binibenta ko din to, pero high quality to. Kaso nga lang hindi nag-click dito. Pero ayun. Teka, padaanin ko lang sa sakyan. Kasi nakasit to dito. Ayun. Okay na, diba? So, yun nga. Dahil mabilis mabilis ako magpalit-palit ng ginagawa. Ayokong mag-invest ulit ng negosyo na part ako. Kumbaga, syempre pag tinutukan ko yun, mawawala ulit itong pag-YouTube ko. Kaya pinamaganda setup, nakita ko, ang nagkaroon ng hilig ngayon sa pagnanegosyo, yung family ko sa Pilipinas. Meron silang manukan, meron silang ganun.
At sila ngayon yung ano. Kaya sabi ko lahat ng sobra, as in sobra. Sobra sa 400 euro. Iba budget ko yun sa Pilipinas. Kaso nga lang nagkataon, nagkasakit si Papa. Kaya hindi pa masyado nakasikaso yung negosyo. Pero okay lang kasi pwede naman mag-recover. At teka lang. Ito yung ano natin. Kakausapin natin sa amo. Tawagan ko lang. Kasi guys, ano, sa siguro mga next month, meron uli akong gagawin. Okay. So guys, yun nga. Balik tayo doon. Meron kasi akong nakuha na malupit na trabaho. Ewan ko parang nagtutugma-tugma siya eh. Ang lupit na trabaho ko na yon. Kasi gagawin ko once a week lang. As in, isang beses lang, once a week. Tapos magdadrive lang ako para sa mga namamalengke. Ganun lang. Magdadrive lang ako. Tapos, ang bayad sa akin, wala akong bayad. Bayad sa akin, bibigyan lang ako ng bahay. Which is, malaking bagay na yun. Pagdating din sa Europe, kumbaga isipin ko, okay, wala na akong poproblemahin sa bahay. Pagkain na lang. So, I think win-win yun. So, ibig sabihin, kung ang target budget ko dati, 400 euro, baka bumaba siya ng 100. Imagine, 100. So, okay na rin kasi tuwing ano lang eh. Siguro magre-record din ako noon guys. Magdadrive tayo. Tapos papakita ko sa inyo yung palengke siya. Palengke siya. Province siya. Kaya, munti lang yung mga sasakyan. So, ayun, fit sa akin yun. Kasi, usually mga trabaho ko before, pambihirang hirap eh. Kasi, parang, sabihin natin, 4 days, 5 days. So, ibig sabihin yung pag-YouTube ko ay parang isang gabi lang. Hindi isang gabi, isang araw lang. At saka yung trabaho dito kasi nakakapagod talaga. Grabe. Talagang wala kang ng energy magbukas ng computer. Pero ito maganda to guys. So, exciting. Ang pinakaunang-una kong ginawa para makapag full-time YouTube. Una kong binago yung aking cash flow. Ayun talaga. Dati sa Paris kasi umuupa ako. Tapos ang daming mga bilihin. Kumbaga sobrang daming mga tindahan. Kaya kahit marunong ka magtipid, mapapabili ka talaga eh. So doon, umaabot ako ng 800 to 1,000 siguro per month as solo. Kasi doon sobrang mahal talaga. Unless na lang kung magbe-bed space ka. Pero syempre pag nag-bed space ako, dun din naman ako hirap. Meron na akong malaking computer ngayon. Dati laptop. Kaya parang imposible siyang magawa na bed space lang. Kumaga, ang laki abala nun sa mga sa mga kasama mo sa bahay. Biro mo, naglalaro ka, tapos nagsasalita ka. Yung mga natutulog galing sa trabaho. Talagang naabala mo. Kaya kailangan mo talaga ng solo. So umabot ako ng 800 to 1K. Pinakatipid ko ng 800 guys. Kasi upa pa lang, aabot ng 500. Tapos internet, kuryente, aabot ng 200. So doon pa lang 700 na agad. 800. Kaya super mahirap talaga. Kaya una-una kong ginawa, change of lifestyle. So dito, sa province na to, hindi man siya province talagang malayo. Siguro mga 30 minutes away from Paris. Meron ako nakuha dito parang bahay na 250 euro. Imagine na, 250 euro. Nandun na yung kuryente, tubig, also yung bahay. Kaya sobrang laki ng nabawas agad sa akin sa monthly ko. Tapos yung internet, pambihira. Ngayon ko lang na-discover guys. Kahit pala mobile data lang dito, okay na. Imagine, kasi ako iniisip ko dati, pag mobile data ako, hindi ito makakayanin. Pero dito, guys, sobrang bilis. 5G ang ginagamit ko. And ang ginagastos ko lang 15 euro per month. Kaya nga sabi ko, okay ah. Kaya nung bumaba naman yung lifestyle ko, medyo na may maintain ko na yung YouTube. Kasi unti lang yung kailangan kong targetin. Kaya nga yun, ang ano ko. So sa akin, habang ginagawa ko tong YouTube na to, hopefully, sila Papa din, kung ano yung pinaka gusto nilang gawin,
which is ngayon mag-business sa manok, pero hindi muna ngayon dahil mayroon pa silang ibang laban na ginagawa ngayon, which is yung heart surgery and also yung recovery. So yun muna, and then after nun maraming pwedeng mga option. Kaya siguro yun lang guys. So dito na ulit muna tayo.